Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Isang mapagpalang magandang hapon po sa inyong lahat. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una, tigit sa lahat, ay wala akong sawang aking tinataas, pinupuri, dinadakila, nilululhati, pinasasalamatan, sinasamba, ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin, at ng lupa. Pwede pa yung tubig, yung medyo mainit-init. Okay? Excuse. Maraming salamat sa apat na direksyon na ito, from the north, east, west, south. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, the Lufasug Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa sikatan ng araw, ang perlas ng silanganan, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan, at higit sa lahat, ang katarungan ay iiral sa ating lahat. Mga kapatid, siya nga pala, January 24, 2026, at ang oras ay nasa ay Diyos Mio Santissima Trinidad. Ano bang oras dyan sa inyo? No? Basta, alas 6 na ng hapon. Anong oras na ba? Okay. Kung kapatid, kahit na mukha na akong tumatahol sa aking ubo, sinisikap ko pa rin na mabigyan ko kayo ng mga kaliwanagan ng inyong mga katanungan na dapat ay yung mga nabibilangan ninyong mga organization ay yun ang dapat ang sasagot. Pero di ba no, isang karangalan sa akin na kayo ay aking lubos na mapaglingkuran. Okay? Isa-isahin natin to. Marami na naman akong natanggap aside from the 3 days darkness. Ito na naman kung ano mga darkness. No? Inom na ako. Na kung tutuusin, ito na naman ay may kinalaman ngayong February ko, no? Na may 7 days darkness. Okay? Makinig kayong lahat. Fresh na fresh ito. At sana, habang nag-vlog si Lidimin, i-share nyo na ito, class. Sabi ko sa inyo, no? Gusto ko sana, yung next time talagang, kung yung mga nakikita ko dito sa aking cellphone. Gusto ko talagang makita nyo rin yan. Okay? Para tayong nanood ng sine or para ako ngayon nasa classroom, no? Na alam na, excuse, talagang inuubo ako, pero sige lang. Okay. Isa-isayin ko to para siya nga excuse mo na, ha? Oops. Nasaan yung ba? So, ayan. Sorry at hindi ko katabi ito. Okay? Ayan. This is the very good product. Ito ay nakuha ko sa ating mga kapatid. Okay? Ito yun, no? Okay? Kawawa naman mga kuko. Dahil po, sobra na po yung ubo ko. Okay. Para matapos na itong mga darkness na ito. Okay. Para isahan ito, okay? Yung sinasabi noong December 31 at 21, 22, 23, mga darkness. Ngayon na naman, February, tapos sinabi ko na sa inyo, the blood moon is March. Okay, bibigyan ko kayo ng update. At sana, please lang, marami akong update sa inyo ngayon. Okay? Fresh na fresh ito at hindi nyo to maririnig sa iba. Kalidimin lang ito. Okay.
para hindi na kayo matubuan sa mga hubag-hubag dyan, ng mga darkness dyan, hanggat ang mga utak ninyo ma-darkness na rin, makinig kayo. Sa loob ng isang taon, ng taong 2026, meron tayong tinatawag na spectacular night sky, no? Mangyayari ito ng 2026. Yung mga darkness na yan, 12 po yan. 12 times sa isang taon. Okay, uulitin ko. Oy, makinig kayo at mag-share na rin kayo at para malaman nila ito, kay lidimin nyo lang ito maririnig. Okay. Ulitin ko. Sa buong taon ng 2026, meron tayong tinatawag na 12 spectacular night sky. Okay? Sa loob ng total eclipse sa loob ng 2026 o buong taon. Okay. Makinig kayo. Mga kapatid ko, kay lidimin nyo na ito maririnig. Okay. Parang gusto ko ng electric pan. Okay? Pasensya na kayo sa akin pag-English nito pagbasa ha. Okay. If you've been waiting for a good year to start paying attention to the night sky in 2026, makes a strong case. There's a supermoon in early January. Itong January, may supermoon na tinatawag. Makinig kayo ha. Okay? Plus a 6-planet alignment and total lunar eclipse all before, no? St. Patrick's Day. The real showstopper is the mild year total solar eclipse will put mainland Europe, makinig. Ito ay matatagpuan sa mainland Europe on the path of totally for the first time since 1999. No, just imagine ha. Okay. With a moonless Perseid, meteor shower, and multiple planetary lineups still ahead. Okay, makinig kayo. No, para maalam ninyo kung saan ito mangyayari, just like the blood moon. Eh, siyempre buong mundo para ano naman blood moon. Sa Jinsan po mangyayari, sa March 3 ang blood moon. Okay, makinig. Okay? The year offers no shortage of reason to look up. Okay? Here's what to watch for this year. Makinig kayo. Makinig kayo, please lang. Tapos na ito yung January 3, the supermoon nears Jupiter. Pero babasahin ko pa rin. A supermoon kicks off the first weekend of the New Year in style. Cuts the luminous full moon alongside the Jupiter the evening of Saturday. Sayang nakaupo ako, no? Bagong lipat kasi ako, hindi ko na ayos gamit ko, nandun yung mga ano, ito, ayan, papakita ko. Bit-bit ko talaga yung mga solar system okay, bit-bit ko talaga mga yan. Okay, babasahin ko ulit. Cuts the luminous full moon alongside Jupiter the evening of Saturday. January 3, nangyari na ito. It happens brighter and bigger than your average moon because during a supermoon, the moon is near perigee, no? It's a closest point to Earth, no? Na wala yung isa kong globo at sige lang, no? Okay, January 3, isi-shortcut ko ito ha, kasi January 10, nagkaroon tayo ng Jupiter at opposition. May nangyari din pala sa ibang bansa na yung nagkaroon ng pagdidilim kasi sa loob ng isang taon nito, 12 times ito na magkaroon ng pagdidilim. Okay, January 10, nangyari ulit ito. Isi-shortcut natin. Okay, January 10. Okay. Jupiter takes center stage mid-month as it reaches opposition on January 10. The point when Earth lies right between the gas giant and the sun. Gusto ko tong demo pero gusto ko makita ninyong nandito sa nakikita ko eh. Di ba next time meron tayong tinatawag na projector. Okay. This alignment brings Jupiter closer to the Earth than it's been since December 2024. Nung nakaraang 2024. It will appear slightly brighter and larger than usual on both January 9 and 10.
It won't get this bold again until 2027. Tingnan mo, advance tayo. Nandito yung mga record hanggang 2031, kung ano yung mga mangyayari ng mga ano na yan. Kay Lidimin nyo lang makikita yan. At this is not my own understanding. And purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Because talaga lang naman, hindi ninyo ito mananakaw sa aking pag-iisip. God is good all the time. That all God is good. Okay. To find it, head out around sunset and gaze eastward. It's located the Gemini constellation this month. Okay? Kita nyo? And it will remain above the horizon throughout the night, forming a makeshift triangle with Sirius and Orion's belt. Okay? So, ito yung nangyayari, no? Dito tayo nga sa February, yung sinasabi ninyo, 7 days darkness. Ayan na naman kayo. Dapat kayo nag-explain nito eh. Oy! Pakinggan nyo ito kasi malaking epekto nito for coming, 2028 global reset. Alam nyo, itong mga nangyayari about sa mga total eclipse nito, may kinalaman po ito sa nalalapit na 2028 na total shutdown. Okay? Okay. Late February evening planetary alignment. Makinig kayo itong February. Okay? The last week of February brings a 6th planet alignment, also known as a planet parade, to the evening sky right after sunset. What's for Venus? O, ito na yung mga planeta. Meron tayong Venus, Mercury, and Saturn in the west. Gusto ko sana ito talagang makikita nito. The trio will hang low in a tight grouping near the horizon. All three are visible to unaided eye. Okay? Nearby, Neptune is also present, but it requires a telescope. Speaking of, okay, if you are heading out this night, wait until after the sun fully sets before pointing optical devices toward the western horizon. Alam niyo ba kung bakit ko ito, binahagi ko sa inyo itong mga kurimaw na ito? In entire 2026, 12 times tayo may mga schedule dito. Malaki kasi ang impact nito papunta sa 2028 na sinasabi ko sa inyo, global totally shutdown. Kaya yung ginagawa ni Elon Musk, kung mga ginaobra niya, ginagawa niya, hay pastilan Elon Musk. Jupiter appears higher in the southern sky, shining close to the moon. Uranus lies near the easily recognizable, star cluster. Through spotting the ice giant will require a telescope or strong binoculars. Okay? February yun ha. Dapat maintindihan nyo ito. Okay, sa March, kasi 12 ito. Sa March 3, ito yung tinatawag na total lunar eclipse. Yung mga nagsabi bala ng mga 3 days darkness. Tapos mayroon na naman 7 days darkness. Pero kung tutusin, ang nag-darkness yung mga utak talaga ng mga tao na walang katinuan. Yan ang tunay na darkness. Early in the morning of the March 3, makinig kayo, kay Lidimin nyo lang ito maririnig. A total lunar eclipse will paint the moon in airy orange hues. It's known as the blood moon. And while the name sounds scary, the science behind it is the straightforward. As Earth moves between the sun and the moon, its shadow completely covers the lunar surface. Shorter blue wavelengths scatter in Earth's atmosphere, while longer red and orange wavelengths bend through it, giving the moon its coppery glow. Okay, ayan na. Sus, Ginoom. Sky watchers can spot the total lunar eclipse across much of North and South America. Kaya dito nyo malalaman kung ano yung mga area. Hindi yung magtaranta agad kayo.
The Pacific and the large parts of the Asia and Oceania. Observers in the western US and the Canada, the Pacific Islands and New Zealand will have best view and uninterrupted start to finish view. Just imagine. Those in the continental US will still see much of the marvel, including the blood moon. But sunrise will cut part of the eclipse short. Okay? Pagtsagaan nyo muna ako kay ang dami kong update sa inyo. If you're looking for the lunar eclipse to watch the 2026, this is your show. That said, there is another partial. Ulitin ko. There is another partial lunar eclipse from August 27 to 28. It won't have the full blood moon effect, but it will appear as thought and shadow bite. A shadow bite has been taken from the moon. It will be the best viewed from the parts of the Africa, Europe, and Asia. Yun po yung sa March 3. Okay, dito